Hello guys, kamusta? Welcome to our vlog. So, by the way, salamat po pala sa lahat. Salamat sa mga patuloy na nagsusupport sa aming vlog at ngayon ay umabot na kami ng madami-dami na din, malapit na mag 1,000. Salamat po sa inyong suporta, sa inyong pong panonood at hopefully madami po kayong natututunan regarding sa um, maging USRN, Filipino USRN, no? Mag-stay dito. So yung mga topic ng mga sulit paano kami naging nakapunta dito, ano yung mga processing, ng mga ganun, journey namin, di ba? So, salamat sa inyong uh, pag-support at na-inspire namin kayo. At na-inspire niyo rin po kami na gumawa ng mga video na ito na which is parehas po tayong uh, nagbe-benefits ng knowledge regarding po dito sa pag-stay dito sa US, ano yung mga preparation and everything, ano po. So, anong meron ngayon? So, ngayon, gagawa tayo ng turon. Pero, syempre, habang may ginagawa tayo, may mga pag-uusapan din tayo, syempre. So, kung napansin niyo po yung mga video, yung mga nakaraan, so, yung journey ng aking misis sa paano siya naging um, nurse, and which is napaka 'di ba, napaka-inspiring na alam ko hindi lang siya yung naka-experience noon, madami pang iba sa atin ng mga nanonood na dumaan din sa ganung experience na um, walang-wala, 'di ba, sa family, pero ipinagpasa Diyos at nagkaroon ng answered prayer, 'di ba? So, yun. So, sa akin naman, kukwento ko rin sa inyo kung paano ako naging nurse. Wala man nagtatanong pero kukwento ko na rin. Aray ko Siguro may mapupulot din naman kayong ah, lesson ba tawag doon. I'm sure may inspire din kayo sa storya ko. So, simulan natin sa simula, way back 2000, tagal na. Way back 2009, yun. So, way back 2009, graduate ako ng nursing diyan nag-aral ako sa De Ocampo Memorial College diyan sa May Puresa. So, actually bago ako nag-nursing, hindi talaga nursing ang gusto kong maging course. Gusto ko talaga engineering. Kasi yung mga cousin ko, more on engineer sila. So parang alam mo yun na ka lang, parang na-influence ka na gusto mo rin maging engineer kasi engineer sila. Mga ganong aspeto. Pero, bakit ako naging nurse? Bakit napili ko yung nursing? Kasi, yung mother ko kasi ay health caregiver dito sa US. So, way back that time, year 2000, kasi graduate ako ng high school 2002. So, 2000, 2003, hindi nursing talaga yung course ko. So, nag-engineering ako. So halfway ng aking schooling sa college, kinausap ako ng mother ko, sabi niya, baka gusto mong mag-nursing, sabi sa akin. So sabi ko naman, hindi ko gusto yung nursing eh. So parang in my side, parang siya, parang, alam mo yung parang pambabae lang, pambabaeng profession. Kumbaga for me, hindi yun yung talaga first option ko. So sabi ko hindi ko gusto yun. Hindi ko gusto yung course ko. Hindi ko gusto yung course na yun, sabi ko. So, pero sabi niya sa akin, sige na anak,
lahat ng gusto mo, bibili natin, mag-nurse ka lang, sabi sa akin. So, syempre, na-offera na tayo. So, sabi ko, sige na nga, mag-nursing na ako. So, kaya ako nag-nursing. Nag-nursing ako. So, yun. So, nung una, hindi ko talaga gusto. Parang, ano lang, pilitan lang ako. Pero nung nag-third year na ako, fourth year na ako, nung na-experience ko na nag-duty. So, parang ano na, parang nag-iiba na yung perception ko dun sa pagiging nursing. Sa course ko na nursing. So, okay, sabi ko so tinuloy-tuloy ko na yan. So, hanggang sa nakagraduate ako. So, shoutout sa aking mother. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako makakapag-aral ng college. Kasi, way back, nung kami ay mga bata pa, nakatira po kami dyan sa may Mandaluyong. Yung, kung may mga nakakanood nito na nasa Mandaluyong, sa Block 36, Welfareville, dyan po ako lumaki. Squatter area po yun. Yung location po namin dyan. So, alam mo yung pag sinabing squatter, daming mga addict, may mga kung ano-ano, mga masamang naiisip dyan, di ba? May mga, basta pag sinabing squatter, hindi safe. So, lumaki po ako sa, sa environment na yun. Kaya, talagang, wala talaga kasi kami. So, ang mother ko po kasi ay teacher sa isang public school, government school. Pero, um, later on, kasi, tas yung tatay ko ay driver ng jeep. By that time, so yung tatay ko may hindi na makapag-drive kasi masakit na yung parang may rayuman na sa paa. Tapos syempre buong mag-araw kang nagda-drive. So shout out sa mga tatay diyan ng mga driver, no? Alam natin yung sipag nila sa kalsada, 'di ba? Umulan, umaraw, para sa family, talaga na kumbaga may makain lang para sa pamilya, 'di ba? Titiisin 'yun. So yun yung tatay ko driver, jeepney driver, tapos yung nanay ko teacher. So kaya nakapunta yung mother ko dito sa US. Nagkaroon sila noon ng convention sa school nila, and ayun, so nung nung na-approve siya ng visa para makapunta dito, ang nangyari, kahit wala naman siyang pera, pinagpasa Diyos niya, pinalangin sa Diyos, nasagot yung mga kailangan niya, pamasahe, and everything. Hanggang sa nang nakarating siya dito so nung na naging parang smooth ang lahat, nakarating siya sa US, and then so yun nga, so hindi ako kaya ako nag-nursing dahil doon sa suggestion ng mother ko, and grinab ko naman na. And then nakagraduate ako 2009. On that year din, nag-take ako ng exam. Nag-take ako ng board exam. So, nung nag-take ako ng board exam, and first take ko, hindi ako swinerte. Hindi ako pinalad. Kasalanan ko rin naman kasi parang hindi ako ganun ka-focus nung nagre-review ako noon, kasi anong tawag doon? Yung nag-review ako doon sa isa sa medyo kilalang mga review center, tapos sobrang dami. So parang hindi ako Hello. So nung first take ko ng nursing board exam, hindi ako nakapasa. Kasi medyo parang nahirapan ako, sobrang dami kasi nung nagre-review doon sa review center na 'yon. So kala ko okay. So parang hindi ako makasabay. May gusto kang itanong, hindi mo may tanong kasi nakakahiya ka.
nakakahiya magtanong kasi parang feeling mo ikaw lang yung hindi nakagets, di ba? So, parang, alam mo yun. So, in short, di nga ako nakapasa. So, after ko doon, nangyari sa akin, hindi ko na tinuloy yung nursing ko. Hindi na ako, the second year, nung hindi ako nakapasa, sabi ko sa mother ko, ano na lang muna ako, magtrabaho na lang muna ako. So, nag-decide ako magtrabaho, pero hindi sa nursing. Nagtrabaho ako sa mga food and beverages. Trabaho ako sa coffee shop. Trabaho ako sa mga fast food before. Nagtrabaho ako sa casino as a waiter. So, in short, hindi ko tinuloy. Hindi parang huminto muna ako sa i-pursue yung aking nursing career. So, way back 2000, diba 2009 nag-take ako, 2000 nag-take ulit ako, pero walang review. Diba? Parang lang, yung, ang tawag doon, stock knowledge. May stock nga ba? May stock nga ba? So, syempre, so nag-take ako, kahit hindi ka nag-review, pero, ayun nga, so anong pwede maging result? Di failed ulit. Diba? Aray ko ah! Alam mo yan, kahit nag-take ka, pero alam mong wala kang review, nagbaka sakali ka lang, tapos umaasa ka napapasa ka, di ba? Parang ewan lang. Tapos hindi ako nakapasa second take ko ulit. So um and then after kung hindi makapasa, nag-apply na lang ulit ako ulit ng trabaho sa iba, naman ako, agent sa tawag doon. Yung sa PLDT, mga internet. So nagganon din ako. So para lang tawag diyan. Para lang hindi ako mabisi. May mapala naman ako sa buhay ko kahit hindi ako nagne-nurse. Hindi ko tuloy at di pa ako nakapasa ng nursing nun. And then 2011 nag-take na ako ulit. So 2011 nag-take ako ulit. Third take ko na. So this time sineryoso ko na. Puspusan, nag-aaral, saka nag-enroll ako sa review center na yung small group lang para pag meron kang tanong, at least kayo nakakapagtanong ka. Kumbaga parang ang tawag doon, na hindi ka nahiyang magtanong na bakit lang, wag mahiyang magtanong. Hindi ka mahiyang magtanong kasi kayo lang naman parang less than 20 lang kayo di ba? So, yun, to make the story short, naipasa ko naman siya. Ang galing! Ang galing! So, yeah, diba? Congrats sa akin after 3 years, after 3 take, diba? Nakapasa na ako. Pero yung yung tawag dito, yung anxiety na at that point medyo mabigat kasi take ka ng first time, take ka ulit ng second time. So parang yung third mo parang naglalaban na yung parang meron ng mental warfare sa ulo mo. Ibig sabihin parang kasi nandoon yung parang negative and positive na parang papasa ba ako? Naku, parang ganun na naman, parang hindi na naman ako papasa. Baka na naman yan, tawag dito. Wala din. So parang ganun kasi nga na-experience mong hindi makapasa yung failing mo. Nandun. So hindi ka hindi ka parang ang in your side. Baka hindi na naman ako papasa. Maghanap na nga lang ako ng trabaho. So yun yung nasa mind ko.
Pero ano, yun nga, so nung one time nung nasa trabaho ako pag-uwi ko, tapos yung pinsan ko, minessage ako, ang sabi sa akin, Mark, congrats. Ganoon ako, nagsabi sa akin congrats. Sabi ko, bakit kuya? Sabi niya, ano, nakapasa ka na, sabi sa akin. Sabi ko, ha? Nakapasa na ako? Sabi ko gano'n. Talaga ba? Sabi ko, so, kasi ano galing akong trabaho. So, parang, bago pa lumabas yung, yung result ng exam, naghanap na ako ng ulit ng trabaho. Kasi, parang, in my mind, parang isip ko, hindi na naman ako papasa eh. Kasi, alam mo yun, yung negative nandun sa utak mo. Kasi nga, bumagsak ka na. So, parang, wala nang, kumbaga parang, mauulit lang yun, sayang lang. Parang ganun nang pumaano na eh, parang ganun na yung takbo ng isip ko but at that time. So yun. So nung sinabi na ako ng pinsan ko na nakapasa na ako, hindi ako mapaniwala. So para ako natulala habang nasa kwarto ko na magpapahinga kasi galing akong trabaho. Sabi sa akin na nakapasa na ako, sabi sa akin. Sabi ko na sa sarili ko, talaga ba nakapasa na ako? Parang may doubt pa rin sa sarili, no? Nakapasa ka na nga, hindi na doubt mo pa yung sarili mo. So, ayun, sabi ko parang in my side, parang talaga, parang sabi nga doon yung nasa cloud 9, hindi ka makapaniwala na naipasa mo. 'Di ba? Naipasa ko. Okay. So, yun yung unang part ng journey ko, pagiging paano ako naging nurse. And then so year 2011 actually kabatch ko yung asawa ko nung nakapasa ng nursing. 2011 din siya, so 2011 din ako nakapasa. So after noon, by that time, ang hirap din makahanap ng trabaho bilang nurse, 'di ba? Sa mga kabatch ko diyan ng 2011 na naging nurse ng 2011 at naghahanap ng hospital, 'di ba? Grabe, para lang makapasok ka sa hospital, ikaw pa mismo kailangan magbayad. Ikaw pa kailangan mismo magbayad ng training fee sa kanila para lang ma-practice mo yung nursing profession mo, 'di ba? Sobrang kumbaga sa ano nga tawag doon? Kumbaga sa sobrang pangmamaliit. Alam mo yun, yung hindi, meron pang word para dun eh. Sobrang na-abuse yung course natin. Kumbaga yung profession natin. Parang tayo pa yung nagmamakaawa para lang ipasok tayo sa kumbaga para lang ma-practice natin yung profession natin. Kaya yung iba hindi mo masisi, yung iba nag call center kasi nandun yung other option na mayroong opportunity. 'Di ba? May opportunity doon. By that time hindi naman ako din parang that time din naisip ko mag call center din ako pero hindi ko rin magawa kasi hindi naman ako ganoon kagaling din mag-English, 'di ba? So hindi rin ako makapasok sa ganun. So by that time, so talagang ang hirap din. Hirap din makapasok. Hirap din makapasok ng nursing ng hospital para lang not unless, 'di ba? Totoo naman sa totoo, kung may kakilala ka sa hospital, makakapasok ka, 'di ba? Totoo naman talaga 'di ba? It's not what you know, it's whom you know, 'di ba? Yun ang Yun ang motto. It's whom you know. It's not what you know, it's whom you know. So, kung wala kang backer sa mga hospital, 'di ba? Mapa-government man, mapa-private, wala talaga, hindi ka makakapasok. So, wala akong choice, wala na naman ako. 'Di ba? Ano ka na nga, nurse ka na nga, pero wala ka naman trabaho, 'di ba? So, parang pa rin, parang useless din yung pagiging nurse mo. 'Di ba? Yung nurse mo, hindi mo rin naman hindi mo rin matawag dito, mapakinabangan, pang valid ID lang yung lisensya mo. Ang tawagin nga nila, ang biro nga nila.
So, wala. So, ano naman nangyari sa akin? Nangyari sa akin, napunta naman ako sa networking. So, networking naman ako. Power! Diba? Power! So, pero ang maganda naman sa networking, ano naman, tawag dito, yung motivation mo, yung ano mo, yung mga, ang maganda naman doon, hindi ka man maging successful sa networking, nababago yung perception mo sa buhay. Kumbaga mas lalo nagiging optimistic ka. Yun naman ang maganda sa networking kasi na experience ko yun. So after ko dahil wala nga akong makuha trabaho. So yun yung napasok ko na meron ako nakilala na top earner ng isang company at batang-bata pa but that time until ngayon bata pa rin naman siya. So parang nakilala ko siya tapos naka Dodge Challenger. Sana all. Naka Dodge Challenger, 'di ba? Yung sasakyan ni Vin Diesel. Kaya po ako naka-Challenger ngayon. Yun po yung dahilan kasi dahil na-inspire po ako sa kanya. Si Charles Langgurayan. Yan yung ninong ko rin niya sa kasal, si Chairman Charles Langgurayan. So dahil sa kanya, na-involve ako sa networking. So pinakita niya pinakita niya sa akin yung kagandahan din ng networking. Pero in short, 1 taon mahigit lang ako doon. Kumita naman ako ng kaunti, tapos doon ko rin nakuha yung sasakyan ko nung nasa networking ako doon. Ano yun? Hindi, bago pala yun, may nag-open ang government hospital na malapit sa amin nang tinatawag nila na RN Hills. So yung RN Hills program yun para yung mga nurses na wala pang practice ng nursing, parang yung nursing skills ay ma-practice. So, nag-hire sila. Pero hindi parang lang yun, magvo-volunteer ka doon na magtrabaho, walang sahod, dahil nga sobrang exploit ng nursing yun yung pala yung word ko. Sobrang exploit ng nursing career, pati yung service mo for free na lang, 'di ba? So, wala ka na ng choice eh. Di grab mo na para lang ma-practice mo yung nursing career mo. 2013, 2014, na-practice ko siya yung nursing ko, and then 2015 and so on, 2014 to 2015 hanggang 2016, nagne-networking ako. So, yun yung journey ko sa sa career ko. So, noong 2016, nag-open ulit yung hospital na pinasukan ko na nag-offer ng training. And then 2016, bumalik ako sa nursing career. Kasi parang naisip ko na bakit hindi ko pagsabayin, 'di ba? Nursing career ko at saka yung pagne-network ko before. So yun nga. So by that time, nakapasok din ako. Actually, yung misis ko, doon kami sa isang hospital magkasama. Doon na kami nagkakilala, naging magkaibigan muna kami sa umpisa. Tapos naging barkada. Yun yung love story namin, naging barkada. Tapos kasi same faith kami ng misis ko. So kaya parang naging magaan yung loob namin sa isa't isa. Barkada. Tapos 2016, so nakapasok kami doon sa hospital na pinagtatrabuhan namin na nung bago kami umalis. At actually kasama ko rin siya nung nag-RN Hills kami. So una sa RN Hills ko siya nakilala, tapos nawala kami doon sa RN Hills. Nawala kami doon sa hospital, tapos bumalik ulit kami doon sa hospital na pinagtrabahuan namin bago kami pumunta dito sa US. So yun. Since 2016 nailagay ako sa OR, delivery OR nurse. Doon ako na assign
sa delivery OR nurse. So, lahat ng mga pasyente na nanganganak na hindi mai-deliver ng normal yung baby, dire-diretso sa OR. So, yun yung time na sa amin naman kami, staff nun ng OR, na kami yung assist ng doctor, magsi-circulate. Kami scrub para sa pag ako yan, CS, or di kaya may mga ectopic pregnancy, may mga basta GYN cases na emergency, doon yung sa amin gagawin. So, yun. So, yun yung nangyari sa akin. And then, so hanggang sa naging mag-asawa na nga kami ng misis ko. And then, year 2023, nag-take ako ng NCLEX exam. So, 2023, 2022 nagre-review na ako. Habang nasa trabaho, pag may free time, aaral. Tapos, so ang ginawa ko, tip ko muna, ito yung sa akin ang ginawa ko, muna ako, 3 months, refresh foundation ng mga kasi syempre, kailangan ma-refresh lahat sa ng mga napag-aralan natin sa school eh. So, yun yung nangyari. And then, after ng 3 months or parang 4 months ata yun. Basta medyo may katagalan din. Kasi, siyempre, nagtatrabaho ka, diba? Hindi mo naman pwedeng pukpukan ng trabaho eh. Kasi, ang pagre-review kasi, may trabaho ka, may family ka, diba? So, hati-hati. Diba? May ka rin, may mga activity ka rin na gusto mong gawin, diba? So, hati-hati. Pero the main point, tuloy-tuloy yung pag-aaral. Nag-aaral. And then, 2 months prior ng exam ko, 2023, doon ako ngayon naman nag-practice ng test taking strategy skills. So parang naman 'yon. Ang mabibuild up naman sa iyo doon yung yung endurance mo magsagot ng questionnaires. Yun naman yung tawag dito, yung mabibuild up sa iyo. And then kumbaga kung paano yung construction ng questions, paano yung kumbaga yung atake sa mga tanong. So nag-take ako yung sa akin next generation na yung type ng exam ko ng NCLEX. So ang kinuha ko na review parang for review muna ako ng Archer. Nag-Archer muna ako. Tapos parang hindi ko ma-appreciate yung Archer kumpara dun sa New World. Kasi sa New World, doon sa U-World, may explanation, may rationale, bakit hindi ito yung sagot, yung number 1, bakit yung number 2 hindi din, bakit yung number 3 yung sagot, at bakit yung number 4 hindi din. So parang mas sa akin ewan ko, ganun din sa asawa ko, sabi niya, kasi parang mas ine-explain niya. Although mas mura yung isa, kasi mas mura yung Archer, kumbaga dito sa U-World. Kasi sa U-World parang kumuha ko ng parang 2 months 2 months na test exam. 2 months duration nun. So ganun ginagawa ko. Yun ang sinasagutan ko everyday. Ang siste ko, in the first month, ang pagsagot ko 50-50 lang. 50-50. Tapos 50-50 first week, second week, third week, fourth week, nagse-75 na ako. Tapos araw-araw yun, sagot-sagot ko. Kasi hindi naman ako matalino kumbaga lang, parang inaano ko lang, basta ma-retain sa isip ko, tapos kung paano yung the way ng sagot.
habang sumasagot kayo nun, nasa 200 o 3,000, 2,000 o 3,000 questionnaires na ata ngayon yun, no? Mas madami pa ata. Pag naubos mo yun, ay grabe. Sobrang, isa akin naman, siguro 200 na lang yung natitira nung bago ako mag-exam na may natitira pa eh. So yun. So pag mo yun, sobra, na yun, talagang, um, hindi ko naman masabing mataas ang chance mong pumasa, pero ang ibig ko sang sabihin, na maximize mo yung yung exam mo na yun. O yung tawag yan, yung sa pag-test, bili mo nung app mo na yun para mas madami kang matutunan, 'di ba? So, the more na ginagamit mo siya, mas nagiging madali. Nagiging na parang may iba kasi may paulit-ulit na tanong pero ibang karakter, parang ibang scenario pero parang same lang ang kaso. Parang ganun. So, at that time, yun nga, so 2 months prior na yun yung ginawa ko. And then, so, take ako June 2023. And then, after 2 months, after 2 to 3 days, 3 days, 3 to 4 days, lumabas na yung exam, yung result ng exam. And, God, glory be to God, nakapasa naman ako. Diba? So parang dun sa sa ating Philippines nursing board exam, nakatatlo ako. Dito sa sa US US board exam, US nursing board exam, naka first take lang tayo, di ba? So talagang din, matinding pananalangin. Hindi ko na maalala kung nasaan na ako. So way back 2023, nung time na nung mag-exam na ako sa person view, sa person view. Mind you sa mga magte-take, kung papanoodin niyo pa lang to, tapos bago kayo mag-take, wag na kayong mag-jacket. Wag na kayong magsuot ng mga jacket, long sleeve. Kasi, bawal yun. Bawal yung yung mga jacket, yung parang medyo mabibigat, yung mga coat, bawal yun. Or pwede naman siguro long sleeve lang, yung long sleeve lang kasing long sleeve. Kasi, kung magkakataon patatanggal sa iyo hindi ka nila pagte-take ng exam. Meron ako noon nakasabay as in yung babae kasi makapal yung jacket. May mga makakapal ng jacket yun yung suot niya eh. So, nung nandun na siya, sabi sa kanya bawal yun. Tapos ang suot niya, panloob, yung parang tawag doon, parang sando sa lalaki. Sa babae, yun yung niya. Parang spaghetti ba tawag doon? Hindi ko alam eh. So yun, edi mas end up mas masikip, mas sa kanya. Mas malalamigan siya, hindi siya makakapag focus sa pagsagot ng niya, ng NCLEX niya, 'di ba? So mind you, kung mag-exam ka, wag ka na magsuot ng long sleeve. Make sure na lang na komportable yung suot mo. Kasi pati relos, papatanggal sa yung lahat, walang jewel, walang mga accessories, tanggal lahat 'yan. So nung that time na nandun na ako, habang nag-exam ako, unang tanong, parang hindi ko alam. Tapos parang nagpapalpitate ako. Kasi parang kabado, di ba? Pero relax mo lang. Kung mag-exam ka, relax mo lang. Inhale, exhale mo lang. Tapos that time, kasi COVID, halos medyo may COVID time pa nun. Tuloy. Pag hindi mo lang alam talaga yung sagot, tawag dito, wala kang choice eh. Mag-pray ka na lang. Pray ka na lang kung hindi mo alam yung sagot. Gano'n na lang. Bahala na si Lord. At least ginawa mo yung yung preparation mo at pinagpasaloob mo na sa kanya lahat ng mga yon. And then so ako ginawa ko, nag-pray na, Lord, di ko alam yung sagot na to. Bahala ka na. So yun.
Tapos nung habang sasagot-sagot na ako, hindi nakaabot ako ng 75. Sabi ko, pag hindi to nag-shutdown, sabi ko, baka hindi pa kasi ang pagkakaalam ko sa algorithm ng NCLEX ng new generation, pag nakakasagot ka ng tama, parang pataas ng pataas. Tapos parang meron siyang tinatawag na parang borderline. Kung nagsimula ka dito at yung sagot mo, first 10 questions nasagot mo ng tama, taas ng pataas yan. Tapos pag yung nagkamali ka naman, parang nagkakamali ka ng isa, bababa, kamali ka ng pangalawa, bababa, tama ka sa pangatlo, mataas. So parang may ano siya, may tawag dito, may bari, may ano siya, may parang yun yung ano niya, yun yung parang ano ang tawag doon? Hindi ko alam. Basta yun yung parang sa analytic parang scoring. So pag bumaba ka dun sa sa borderline na yon, sa line na yon, pag bumaba, ayun, hindi ko alam kung tama itong sinasabi ko pero parang yun yung narinig ko. Kasi doon sa old, ang sabi nila, pag the more na sumasagot ka ng mahirap, the more na mataas yung chance mo na pumasa. The more na dumadali yung tanong, bumababa yung chance mong pumasa. Yun yung sabi nila sa old generation. Pero dito, nung bago ako nag-exam kasi nanood din ako kung paano ang analytics ng ginagawa ng system. So yun yung parang pagkakaintindi ko. So in short, nung 75 hindi pa ako hindi pa nag-shutdown yung system ko. So ibig sabihin, although aminado ako, may mga mali, may mga mahihirap na tanong, may mga madadaling sagot na tanong. So nag-take ako ng break kasi tatanungin ka naman kung gusto mong mag-break. So nag-take ako ng break. Tapos habang nagbe-break ako, uminom ako tubig, candy. Ayun, mag-candy pala kayo. May dala kayong candy, chocolate, dark chocolate, sabi nila. May mga almond, yun. Para mas makatulong daw sa brain sa brain function, habang memories, ganyan. B12, mag-take kayo. Tapos, tinignan ko yung paligid ng person. Sabi ko, Lord, ayoko nang bumalik dito. Lord, sabi ko, ayoko nang bumalik dito. Sabi ko, ayoko na maramdaman tong pressure na kasi nagtitake ka ng exam, so parang syempre, di ba? Ayaw mo na ulitin kasi yung time mo na spend mo sa pagre-review and everything, di ba? Ayaw mo nang ulitin. Kumbaga parang gusto mo, isa na lang, di ba? So, yun yung panalangin ko habang nagbe-break ko. Lord, wag mo na ako ibalik dito, sabi ko. Hanggat maaari, pasa mo ko. Isang take ko na to, sabi ko. Kung maging will mo. Yun. Maging will mo. Kasi, pwedeng kang hindi pasa, baka hindi pa tayo. Parang ako, di ba? 3 times ako nag-take ng exam sa nursing board exam sa Pilipinas. Di ba? So, baka hindi pa time. Pero ngayon nga, so after ng take ko ng board exam na yon, after 2 days, 3 days, so yun, glory to God na nakapasa naman tayo, di ba? So, after kong makapasa ng NCLEX, so, hindi ako nag-agency. Yung wife ko yung agency, so, way back 2019, na process yung papers niya. Hindi kami nakaalis agad 2022 kasi nga nagbuntis siya sa pangalawa naming anak. And then noon 2024, kung napanood niyo yung kanyang vlog, doon lang siya nag-take ng IELTS and then hanggang sa nag-priority date na siya, naipasa niya sa agency yung kanyang I-140, tapos nagkaroon kami ng D260 and everything. So, in long story short,
August 2029, nakaalis kami ng Pilipinas. August 29, 2024, nakaalis kami ng Pilipinas. So yun yung yun yung aking journey na paano ko na start, paano ko naging nag-decide maging nurse, 'di ba? Maging nurse na ang take ko lang din, hindi mo alam kung ano yung will ng Panginoon sa iyo. In time ibibigay niya yun sa iyo. At kung ikaw na nagte-take ka pa lang ngayon ng board exam, panalangin mo, pag-pray mo kung ito talaga yung will ni Lord para sa iyo. Kasi may mga naging nurse na hindi naman nagtuloy ng nursing pero successful sa buhay, 'di ba? May mga profession na nursing pero hindi nagtuloy pero successful, 'di ba? Meron namang iba nagtuloy pero yung iba nagtuloy naging nurse, nagtuloy naging successful, yung iba naman hindi naman, yung iba nagstay lang sa Pilipinas. So kanya-kanyang choice 'yun kung saan sa tingin nila na saan sila, yung calling nila na yung iba nag-NCLEX, may iba nag-NCLEX, 'di ba? Nakapasa. Pero nasa Pilipinas pa rin, 'di ba? So, hindi natin alam anong mga dahilan nila kung bakit ayaw pa nilang ituloy for NCLEX kasi may nila 'yun, personal nila, decision nila sa buhay 'yun. So, kung plano mo din na makapunta rito para maging nurse, maging USRN, so ipag-pray mo rin. Pag-pray mo na maging will ng Panginoon 'yun para sa iyo. Actually, to be honest, hanggang ngayon medyo parang naano pa rin kami na minsan napapaisip pa rin ako or minsan parang nasasabi ng asawa ko na nasa US na talaga tayo nandito na tayo. Kumbaga nandito na tayong tatrabaho, yung mga gano'n. Pero kasi siyempre, 'di ba nasanay tayo diyan sa Pilipinas. So, kumbaga pa rin minsan napapagano'n pa rin ang question. Pero and then ayun nga, advice ko lang sa mga mag willing mga magpupunta dito, ihandaan niyo lang 'yun, ihandaan niyo rin yung sarili niyo, yung sa pagsasalita ng English. Ako talaga medyo bulol ako may problem ako sa F at sa P, sa TH. Pero na-overcome ko naman siya. Ang importante kasi dito naintindihan mo yung sinasabi nila, naintindihan din nila kung ano yung gusto mong sabihin. Mga tao naman dito, mga naman, hindi naman sila parang judgy. Sabihin mo lang kung sabihin mo lang sa kanila kung hindi mo naintindihan yung mga bagay na gusto nilang mangyari, maano naman nila. Hindi naman sila judgmental kasi bawal dito yung anong tawag doon? Meron tinatawag tayo na DEI, diversity, equality, at saka yung isa, kalimutan ko isa Pero ang point nun, bawal ang dito, parang hindi ka pwedeng mang-discriminate, bawal ang racism. Although meron pa rin, pero hindi siya ganun ka, parang talamak, parang kasi sa hospital, pinupush yung teamwork na tinatawag nila. Kumbaga, diversity, madaming languages, madaming culture, 'di ba? Equality, meaning lahat pare-parehas ang service na may bibigay sa mga tao sa hospital, mga ganun. Tapos yung I, parang nakalimutan ko ano yung I. Basta lalagay ko na lang dito, yan. yan yun. So yun. So basta ganun siya. So habang nire-ready ka diyan, yun nga yung mga advice namin. Kung hindi ka pa nagdadrive, mag-drive ka na diyan. Magbasa-basa ka ng practice mo yung English language. Ako medyo bulol pa ako, 'di ba? Manood ka ng mga vlog para ma-ready mo yung sarili mo pagdating dito. So may mga kami diyan sa vlog, may mga topic kami diyan sa schooling ng mga bata, kung paano, yung mga dapat mong kailangan, paano ka makakuha ng sasakyan, 'di ba?
ano pa, ano yung mga preparation mo bago ka pumunta dito, mga dapat mong dalhin, o mga gamot, kasi pagdating mo dito wala kang insurance, so magdala ka ng mga gamot ng mga pansakit ng mga sakit-sakit, mga ganyan. Yun yung mga dadalhin mo. Para hindi ka magastusan kasi mahal nga dito pag wala kang insurance. Tapos yung ngipin mo, kung di pa ayos dyan, paayos mo na dyan bago ka pumunta dito kasi sobrang mahal ang ano dito, dental. Ayun. Ayun. So, salamat sa panonood. Hopefully may dami kayong natutunan. At shoutout pala sa mga nagko-comment. Next time gagawa kami ng ano, ng tawag dyan, ng video regarding sa mga question na nagko-comment kayo. Yun. So, salamat. Maraming salamat. God bless you all. And see you on the next vlog. Hindi ko na napakita sa inyo yung turon. Pero bakit pakita ko pa sa inyo? Tingnan nyo. Ano lang. Dito na lang susunod. Yan.